Sabi nga nila, kapag nakita mo na ang taong para sa'yo, tila ba bumabagal ang bawat sandali sa tadhanang di mo pwedeng takasan. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Paano bang magmahal? Paano mo ba malalaman kung mahal mo na ba ang isang tao? Ang sabi kasi ni Mama sa akin noon, nung unang magkita pa lang daw sila ni Papa, kinabahan daw kaagad siya. Kasi naman, sa unang pagkikita pa lang, tinutukan kaagad siya ng baril na matulis. Kaya, ayun. Guwapo kasi si Papa. Kaya si Mama ay ayun. Nagpatuhog ka agad. Diyos ko. Miguel, ano iniisip mo? Wala naman Tito Berto. May naalala lang ako sa narinig kong kwento ni Papa dati. Tungkol saan, Miguel? Si Papa kasi parang pinikot yata ni Mama. Yun ang kwento ni Papa. Sabi naman ni Mama, hindi daw totoo yun. Okay. Akala ko naman tungkol sa tanong ni Don Ramon kung bakit napapangiti ka. Naku, Tito Berto, Don Ramon, wala pa po akong kasintahan. Pag-aaral po muna ang dapat unahin ko. Miguel, sa itsura mong yan, hindi ako naniniwala. Tito Berto, hindi huwag kang maniwala. Tsaka, mas mahalaga ang pag-aaral ko. Alo? Seryoso ba talaga, Miguel? Eh di hindi ka pa nakakahalik. Oo. Hindi pa, Tito Berto. Pero madali na yun. Miguel, hindi madali yun. Dapat marunong ka na nga eh. Eh di magpapaturo ako, Tito Berto. Kanino ka naman magpapaturo, Miguel? Bahala na. Madali lang naman siguro yun. Sasabihin lang naman kung anong gagawin. Tapos, okay na. Kung sa bagay, tama ka, Miguel. Kung gusto mo, ako na lang magturo sa'yo. Ipapaliwanag ko sa'yo kung paano. Sige, Tito Berto. Ipaliwanag mo na ngayon sa akin para alam ko na. Miguel, sa bahay na lang. Nakakahiya kay Don Ramon. Sorry po, Don Ramon. Wika ako. Natatawa tuloy ako. Ako siya mamaya na kayo magturuan sa mga halika na yan. Basta Miguel, iho. Kapag nagmahal ka, lagi mo tong tatandaan. Pakinggan mo lang ang bulong ng puso mo. Kasi di pwedeng magkamali ang mga puso natin. Dahil kapag natakot ka, pwedeng mawala sa iyo ang lahat. Dahil ang nakaraan, hindi mo na pwedeng balikan. Opo, Don Ramon. Gagawin ko po yung sinabi nyo.
At kung darating man siya kahit di ako handa, pakikinggan ko na lang po lagi ang puso ko. Kaya ito, habang kumakain kami dito, diretso kwentuhan lang. Nakikinig lang talaga ako sa mga masasayang kwento ni Don Ramon tungkol sa nakaraan niya. Napakadami pala niyang pinagdaanan sa buhay. Pero madalas na napapansin kong napapatanaw sa kawalan si Don Ramon habang nagkukwento siya sa nakaraan. Tila ba pinapanood niya sa hangin ang bawat sandaling lumipas na sa loob ng napakahabang panahon. At sa sandaling nagpaparamdam na ang takip silim, eto, kailangan na naming umuwi ni Tito Berto. Miguel, Berto, mag-iingat kayong dalawa. Opo, Don Ramon. Salamat po. Pika ni Tito Berto. At ako naman, nagpaalam na din. At eto, sumakay na ulit kami sa motor. Hawa ko yung mga basa naming suot kanina nung maligo kami sa dagat. At eto, dahil natatakot ako, nakayakap na ulit ako kay Tito Berto. At napansin ko na mas mabilis kami ngayon pauwi. Kaya mas mahigpit din yung hawa ko sa tiyan ni Tito Berto. Ang sarap hawakan ng tiyan ni Tito Berto. Bukol-bukol yung mga abs niya. Binibilang ko nga gamit ang pagkapa ko. Mga 6 nabilang ko. Ay nako, ano ba itong ginagawa ko? Kaya eto, nung makauwi kami sa bahay nila, dumiretso na si Tito Berto sa kwarto niya. Ako naman, naupo muna sa sala. Hintayin ko si RJ. Kaya eto, nakaupo lang talaga ako. Nasaan na kaya si RJ? Madilim na pero wala pa. Oy, Miguel, tara dito sa kwarto ko. Dito ka na tumambay. Nahihiya ako, Tito Berto. Ala, bakit ka naman nahihiya? Tara na dito. Huwag ka nang mahiya sa akin. Ano ka ba? Di ka naman ibang tao. Dali na. Dito ka na tumambay. Bahala ka kapag di ka pumasok dito. Sasara ko yung pinto na nakalock. Sige, Tito. Diyan na lang muna ako. Pero si RJ, wala pa. Nako, Miguel. Huwag mo nang hintayin yun. Mamaya lang idadating na yung si RJ. Magkwentuhan na lang muna tayo dito sa kwarto ko. Sige, Tito Berto. Kaya ito, nagtungo na ako sa silid ni Tito Berto. Miguel, mahiga ka na dito sa tabi ko. Tapos, tuturo ko na sa'yo. Kaya ito, nahiga na ako sa tabi ni Tito na nakahubad na naman. Tito, yung tungkol ba sa halik ang ituturo mo? Oo, Miguel. Ready ka na ba? Oo, Tito. Kanina pa. Okay. Sige, Miguel. Ipikit mo ang mga mata mo. Bakit kailangan nakapikit, Tito? Miguel, ganun talaga? Saan ka naman nakakita ng naghahalikan na nakabukas ang mga mata? Teka lang, Tito. Hahalikan mo ba ako kaya dapat nakapikit?
Miguel, syempre hindi. Bakit? Mas gusto mo ba na halikan kita para mas matuto ka? Ayoko dito. Okay. Sige Miguel. Isara mo na yung mga mata mo at makinig kang mabuti sa sasabihin ko. Tapos, pagganahin mo ang imahinasyon mo. Miguel, dapat dahan-dahan lang ang paglapat ng mga labi mo sa labi niya. At mula sa sabay niyong paghinga, huwag mong bubuksan ang iyong mga mata. Habang nagsasalita si Tito Berto, nararamdaman ko yung paghinga niya. Ang init ng hininga ni Tito na bumubulong sa tenga ko. Nakikiliti ako sa hininga ni Tito. Bakit ganun? Bakit nakikiliti ako sa mainit na hininga ni Tito Berto na tumatama sa tenga ko habang nagsasalita siya? Para talaga ako nakukuryente. Parang ayoko na. Parang sasabog ako sa pakiramdam na hindi ko maunawaan, tapos bakit ganun? Tumigas bigla si Temtem. At ito, dahil sa bulong ni Tito. Ala, gagi. Napamulat bigla yung mga mata ko. Kasi naman, si Temtem, nagsuka bigla. Hindi nakayanan yung mainit na bulong ni Tito Berto.